Ayan, may galaw shout out. Muli. Eto. Kung ano lang yung mga usapin po na nandyan, syempre, yun na lang po yung ating sasabayan. Mainit-init o talagang napakainit ng usapin patungkol sa usapin na bembang. Usaping bimbangan. Ayan. Bakit po nagkaroon ng usaping bimbangan? Ayan, bimbang. Pero yan, sa lahat ng ating mga namahal na viewers. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa aming mga video. Ayan, lalo na sa mga sulid. At matagal nang nanonood, nakasubaybay sa Kalingap. Nakikita yung bra ko dito. Ayan. Pati ba naman mga bimbangan ay nai-issue. So, habulin nga po natin, ano ba yung mga bimbangan na yan? Wala akong alam na may mga bimbangang binimbang. Sinong binimbang? May bimbangan bang naganap? Bakit ba may isyong bimbang? Binimbang o bimbangan o ano pa yon? Binaruro. Yung sabi ko nga, bukod sa binimbang, may isa pang katawagan ho dyan. Ano ho yun? Barurot. Binarurot. Ito. Serious tayo ha. Nakakatawa naman big kasi na may mga bimbangan. May mga barurutan. Binimbang, binarurot. Issue. Ako ay nagugulat na bakit ho? Ito ay mga personal na. No, sa atin sa bawat isa. Ano ba yan? Ayaw ko matawa. Personal na ho kasi ito. Kung tayo man ay bumembang o nagpabembang o binarurot. Atin na lang po sana iyon. Kabagis. Pero mo ng video mo kabagis ha. Parang natatawa ko, inuubuhin na naman ako dito. Kung tayo ho, ay bumembang sa isang ayaw ko matawa kasi. Ito ho, seryoso sa usapan to. Bakit ho na-issue ang bimbang? Ang bimbangan na issue. Kasi para sa akin ho, susunin ho natin ha. Bakit nga ba? May mga issue bimbangan na ganyan. So, saan nagmula? Iyon ho ang maganda susunin. Bakit? Ito, teka, may gagamitin tayong video clip. May gagamitin tayong video clip. Bakit pumutok ang usaping bimbangan? Sino ang binimbang? At sino ang bembang? Sa madali salita, ang sagana ng iyo-iyo. Sino ang iniyo at sino ang umiyo? Iyot. Ito, bakit nga ho may issue? Saan ho nagmula? May gagamitin akong video clip, likha ni Kabagis, ni Boss Jubilito TV Official. Suportahan po natin ang napaka-pogi na si Boss Jubilito. Para kamukha ka ni Arnold Clavio dito Hindi, gawa lang ng salami. Ito na. Sige na, tuloy-tuloy na tayo. Ano ba iyon? Bossing, Basko, ano ba iyon? Ano ba yung mga beba? Ano ba yan? Lahat na, pati bimbangan, na-i-issue na ang bimbangan. Ay, bakit bagay, pati pagbibimbang at bimbangang iyan ay inilalabas pa? Yun nga, sabi ko nga, susunin nga natin, ito muna. So, ito na nga, mga Kabagis, usapang bimbangan. Ay, tumawa ka naman dyan. Ang re-reactionan natin usapang bimbangan. Yung araw na ito, mga Kalingap Kabagis, dahil napanood ko po yung live ni Marzano, na kung saan ay nire-reactionan niya po mga yung isa sa mga dating dating strikers. Okay. Kung saan ay parang galit na galit. Bakit? Kalingap Kabagis. Dito po sa isa sa mga Kalingap partners. Galit na galit kayo do. Tumbukin na natin. Nagtatawag na baby boy. Okay. Bakit nagagalit? Na si G. Lumags. Na kung saan ay parang galit. Mga Kalingap Kabagis, dito po sa isa sa mga Kalingap partners, na si G. Lumags. Kay G. Lumags. So, galit kay G. Lumags, bakit? Na kung saan ay parang hindi niya nagustuhan yung naging sagot ni G. Lumags sa kanyang mga live streaming. Na patungkol na po dyan sa issue bimbangan. Ng bembangan. So, sino ba itong tinutukoy or sino ba itong ng bembang individual na ito na sinasabi nating nai-issue ngayon sa bembangan?
Sino ba yun ang bimbang? Ah, tuloy. Mga kalingap at kabagis, no? So, base dito sa napanood po natin, Issue. ay, Ano ito yun? man, Di umano. ito pong si Di umano. Ito pong si, Kalingap Edu. ay, Yan. ay, Ay nakapag-share po, no? Ng Ng? mga istorya. ayun! Si Kalingap Edo ay nakapag-share ng istorya. Anong istorya ha? Anong istoryahan yan? Ayoko matawa. Anong istoryahan? Istoryahan, nag-share siya, nagkwento siya na... Ay! Ayoko matawa. Nag-share siya, nagkwento siya, nagbahagi siya ng kwento na siya ng kwentong bimbang, ng bimbang. Teka nga, Regarding sa bimbang kanyang buhay. Sa isa sa mga sponsor. sponsor niya po, no? Nakapag-share po, no? Ulit, ng ulit, mga ulit. istorya Istorya. regarding sa kanyang buhay, no? Sa isa sa mga sponsor niya po, no? Si Kalingap Edo ay nakapag-share ng tungkol sa kanyang buhay sa isang sponsor. Ano yung in-share? Teka muna ha. Hinahabol ho natin kung saan ho nagmula. Bakit ho may mga usaping bambangan? Nakapag-share ng kanyang karanasan. Ano ba ito? Bakit? Nakapagkwento siya ng mga nangyari sa kanyang buhay sa isang sponsor. So, Matagal niya na pong sponsor. At ang mga sabihin na nating medyo pribadong usapan na-share. ay na-share. Yun lamang. Mga pribadong usapan about bimbang, ng bimbang, binimbang niya, bumimbang siya, o binarurot. Hindi na dapat natin i-share ang ating mga personal, lalo pat mga private po yun. Tayo lang nakakalam nun. Pati kung halimbawa, jowa mo, binimbang mo, asawa mo, binimbang mo, hindi dapat i-share. Nag-share ba yun? Nag-share lang ng pribado. Trust no one nga, ika nga ni Kapisot. Mga bagay na personal, huwag na natin i-share. So, nag-share sa sponsor, o dati ng sponsor, nag-share. Dating sponsor, so may nabigas, dating sponsor, so ngayon na hindi na sponsor. Dating sponsor. So, nag-share siya ng about sa mga personal. Teka nga, balik ka muna ha. Niya po, no? Matagal niya na pong sponsor. At ang mga sabihin na nating medyo pribadong usapan ay in-share. na-share ni Kalingap Edu. Para sa akin, ito ha, sinusunson ko. So, nagmula ang usapin na iyan na may bimbangan issue, hindi sa mga dating reaktor o kalingap, mga dating reaktor o kalingap striker. So, hindi totally sila gumagawang issue. Ito talaga ay issue, ito talaga ay nagmula ang issue saan? Susunin nga natin. Saan ba nagmula? Nagmula ba ang issue sa mga reaktor na dating mga reaktor? O, saan ba nagmula? Nagmula sa sponsor. O, saan ba nagmula? Inikwento ni Edo ang kanyang personal na mga experience. Ikinuwento niya sa sponsor. So, ngayon, yon ay dating sponsor. Ngayon, hindi na sponsor. So, ikinuwento ng sponsor sa mga reaktor. Teka, ha? Dito po sa Dating sponsor. Sponsor na ito, mga Kalingap at Kabagis. Siguro, dala ng sobrang patitiwala at matagal nang naging sponsor sa kanya, ay hindi na bago yung mag-share ng mga personal details at personal na istorya. Ay, teka! Hindi, okay. Hindi masama tayo maging open sa sponsor. Pero pagdating sa private, alam nyo na yun. Alam nyo na yun. Sa love making. No need natin i-share. Atin lang yun. Kung tayo may girlfriend, nag-sex kayo ng girlfriend nyo, inyo lang yun. Ito ha, walang magagalit. Opinion ko to. Kung hindi nag-share si Kalingap Edo about sa mga experience niya sa sponsor, wala sanang problema. Sabi nga ni Kapeso, trust no one. Nagtiwala, okay. Sabi nga ni Kabagis, nagtiwala. Nandun na tayo nagtiwala. Maraming bagay na maging open tayo sa lahat ng ano man nagaganap sa ating buhay. Pero about sex, love making, no need i-share sa iba.
And lalaki, ayan, babae. Okay lang kung kabaro niya, lalaki sa lalaki. Pero babae, ano ba yun, na-share niya, yung ba yung na-share niya about bimbangan? Nagbahagi siya ng mga naging karanasan dahil sa tiwala? No! Kahit sabihin tayo may tiwala, no need tayo mag-share, ibabahagi yung ating mga ginagawa about nag-kiss tayo, turid kiss, talaga as in turid, talagang turid na turid, or nag-sex kayo, nag-love making kayo, tapos ganun, nagbalintungan kayo. Hindi natin kailangan i-share yun. Bakit siya nag-share na kanyang private na ginagawa? Ano ba tawag doon? So, nanggaling ang issue, ang bimbangan issue. Ano ba in-share? Dapat nilinaw natin, private nga. Personal. Mga personal niya. Oh, wait. Details at personal na istorya. Ulit mo na. Tagal nang nag-sponsor sa kanya, ay hindi na bago yung mag-share may laman ng mga personal details at personal na istorya. Yun yung mali. Magiging maingat tayo pagdating sa ating mga personal na hindi na dapat malaman ng iba. Halimbawa, personal na, alam nyo na yun nga, yung sinasabi ko. Dapat ba sabihin? Isang halimbawa, personal mo rin, mga password na ATM mo, marapat pa ba rin i-share? Personal na ginagawa mo sa buhay mo, may girlfriend ka, bimbangan issue, ano ba yan? Marapat pa bang i-share? So, na-i-share, Nedo, mga personal niya, ano man personal, wala ditong binanggit na personal na bimbangan, o basta personal. Ay, ang issue nga ay bimbangan. So, alam nyo na yan. So, ano ba talaga ang ni-share na ito? Bimbangan? Okay. Dito po sa sponsor na ito. At ang ginawa na sponsor? Kaso nga lang po, ang lumalabas, base po dito sa reaction video ni Bro Marsano, ay parang ito pong mga detalyeng ito. No? Ng mga personal na conversation between sponsors at dito po kay Kalingap Edu ay naikwento din. So based doon sa kanyang point of view ni Marsano, so yung inikwento na ibahagi ni Edu dito sa sponsor ay inilabas ng sponsor, ikinuwento ng sponsor sa mga dating reaktor. So nagsalin-salin, nagpasa-pasa ng kwento. Trust no one, ika nga, di ka peso. Pag private na mga, alam nyo na yun. No need na iyan ikwento, i-share sa sponsor. Lesson learned. Hindi dapat natin kinikwento yan. At private natin yun. May gawa tayo, nag-date tayo, ano pa man, okay, date. Pero yung ano pa mang nangyaring ganap, hindi na natin dapat ikwento yun. Pero ayon nga dito, nagbahagi ng mga pribado sa buhay na nangyayari sa buhay. At ang nangyari, ayon do kay Marsano, based do sa kanyang point of view, parang, ay, nanamnamin nyo nga sinasabi ko, kaya ako gumagamit ng ayon din, o mano, parang, ayon doon ay parang, kumbaga, parang naikwento ng sponsor sa iba, yung nikwento ni Edo sa sponsor. So, nagkwento si Edo sa sponsor at ang ginawa ng sponsor, nilabas, ikikwento, ipinasa sa iba. So, ganun ang nangyari. Ang pagkabagis ng sponsor, dito po, naikwento ng sponsor. Reactors na umalis. No? So, ang strikers yun, dati is, strikers pa ba? May official na pahayag na pasikwibal na wala ng strikers. So, naikwento, yun nga yung mga topic bimbangan ng issue. So, akin lang naman dito, sino ang mali? Para madali tayo matapos. Sa lahat ng ating mga minamahal na viewers, nasaan po ang mali? Sino po ang may mali? Nagkwento ayon sa pag-analyze nila ni Boss Marsano at ni Boss Jubilito, si Edo ay nagbahagi ng mga pribadong usapin, mga nangyayari, mga detalye sa kanyang buhay na ikwento sa sponsor. So, si sponsor, ayon nga ay mukhang parang naipasa sa mga reaktor ang mga ka-issuehan. So, sino ang mali? Ay, saan nagmula ang kwento? Nagmula ang kwento, kung hahabulin po natin, kay Edo. Si Edo nagkwento sa sponsor. Si sponsor nagkwento, tanong ko lang, sa iba. So, ipinasa-pasa. So, yun na, hanggang sa nakarating na broadcast ano mga topic. Yun nga, ang title ni Kabagis ay bingbangan.
So, yan yung highlight ng issue. Niligoy-ligoy lang, naligoy-ligoy na. So, sa madaling salita, nagsalin-salin ng kwento. So, salag mo lang ang kwento kay Edo. So, bakit nagkwento si Edo? Doon sa sponsor. Gaano siya katiwala? Nagtiwala. Sobra. Laki na ang kanyang tiwala. Dumating sa punto, ngayon nga dati ng sponsor, ibig sabihin, noon sponsor, ngayon na hindi na. So, nagmula, kanino? Sinong mali? At ang tanong, marapat ba na tayo maglabas ng ano man nangyayari sa ating buhay? Isang halimbawa, nag-sex kayo ng asawa mo, nakailang round kayo. Halimbawa, naka 2 round, magdamag. So, ikikwento mo. Okay, magkwento kasi may tiwala, laking tiwala. Asa ka na hindi makakalabas. Dumating sa puntong, ito nga, karambulat. So, nailabas. So, sino may mali? Lesson learned. Sabi na natin lahat mali. Lahat mali. Kasi, ang kwento nagmula doon sa puno, nagmula kay Edo. Based sa pagkaka-analyze, teka. Sa mga reactors na nakarating doon. No? Dito po sa community ng Kalingap. At ito nga po ngayon, yung nagiging usap-usapan mga Kalingap at Kabagis. No? Ito ngayon yung nare-reactionan at ito ngayon yung sabihin na nating naglaut-laut na, no? Nag-umpisa. Ika nga ibinabato nila. Dito po. Kay Edo. Kalingap Edo. Naglaut-laut na. Okay. Nagsanga-sanga na ang mga issue. Sa akin lang. Sabi ko nga, wait lang nga Kabagis ha. Nagmula ang kwento kay Edo. Ikinuwento ni Edo mga nangyayari sa buhay niya, mga lahat ng detalye. Tapos ikinuwento ni Edo sa sponsor. So maaaring naikwento ng sponsor sa mga reactor ng Kalingap na ngayon ay nawala sa Kalingap. Dapat hindi tayo nagkikwento. Magkwento tayo nang naayon kung ano lang yung mga kung saan involved ka doon sa isang lab team na yun kasi itong si sponsor ay nag-support doon sa isang lab team na yun, tapos ganyan. Yung mga ganun lang, hanggang doon lang tayo. Kumbaga, iba na personal mo na, yung personal details mo na lalabas mo. So, para sa akin guys, pare-pareho mali. Nagmula ako ito kay Edo, kinuwento sa sponsor. Kung ito man ay nilabas ng sponsor at nakarating sa ibang mga reaktor, ay, kung walang kinuwento, walang topic. Dapat tayo maingat. Ako kita niyo, hindi ako naglalabas sa picture ng mga anak ko kasi personal ko na yan, akin yan. Hindi na ito kasama dito. Ngayon, kami man, halimbawa, kayo man, nakailang round kayo. Ikikwento, hindi na, kasi ipag-usapan niya, personal natin yan. Bigyan natin ng privacy, yung buhay natin. Hindi tayo yung open sa lahat. Para, sige. Kumbaga sa bahay, ganito yun Kung sa bahay, kaya nga tayo natawag na mayroon tayong sala. May sala, di ba? Tanggapan ng bisita. Bukod yung kusina. Bukod yung kwarto. Kasi pag may dumating ka, diyan ka lang sa sala. Hindi ka pwedeng dire-diretso ka kusina, dire-diretso ka na kwarto. Kasi kaloob-looban lahat, likaw, bituka mo. Alam niya, gamay niya. Bigyan natin ng konting privacy yung buhay natin. Huwag na tayo magkikwento sa ibang tao, lalo na kung ano yung mga personal natin dapat tayo lang nakakaalam. Hindi, wala naman kasi linaw kung ano yung naikwento na ibahagi ni Edo. Ito based lang po sa pag-a-analyze ni Sir Marsano at ni Kabagis. Na ganun nga ang pangyayari na nagkwento. Tuloy mo na. Sa lahat. Di ba? Ano masasabi mo dyan? Para sa akin po. Okay, go. Yung usapang bembangan na yan, supposed to be, ay masyado na pong privado. Okay, totoo yan. Ayun. So, sa makatuwid, ang inikwento ni Edo kay sponsor ay patungkol sa bembang, na bumembang siya o may binembang siya o ano pa man. So, ganun ba? So, kaya nasabi nga dito ni Kabagis na ito ay masyado ng privado. Yes. So, sa madaling salita, yun yung nakwento at naipasa naman sa iba. Teka muna. Tuloy. Para po share natin. Yes! Sa mga pinagkakatiwalaan natin. Masyado kasi privado yan. Hindi natin kailangan i-share. Mag-share tayo mga nangyayari sa ating buhay. Pero about mag-love making kayo dyan, magpabalibalintong kayo dyan. Hindi, norid natin yan. Sabihin ni kwento. Magiging maingat tayo kasi privado nga yun.
Oh, kaya nga bakit nga may pumutok na bimbangan? So, sino bang binimbang at sino bumimbang? At saan nagmula ang kwentong iya? Bakit may kwentong bimbang? May issue bimbang. Sino nang bumimbang? At sino ang binimbang? Oh, saan kiniwento? Saan nagmula ang kwento? Saan ang kwento nangyari? Nagmula kay Edo. So, sino may kasalanan? Private natin. Huwag natin ikwento. Oh, tuloy. Kahit nga siguro sa best friend natin, Yes! dapat kabagi sa'yo, medyo Alanganin. pa tayo. Totoo yan. Hindi. Maliban lang na nagkakabiro ako sa babae. Halimbawa ako, kagaya ko, mayroon akong dalawang best friend, no? Kami, pag nagkikwentuhan kami, para talaga kaming mga lokare talaga kami. Talagang tawa talaga, tsaka pag nagkukwento kami to, pag nagkikwentuhan kami tungkol sa sex, talagang amin lang talaga yon. Oh, pero yung dalawang best friend ko, ilang years na kami, 10 years na. Oh, pero babae. Pareho kami mga babae. Okay, no problem yun. Pero ikaw lalaki, magkakwento ka doon sa babae, so parang foul naman Foul naman talaga yun. Hindi na dapat yun. O, yun yung sinasabi ni Kabagis. Private na yun. Privado mo na yun. Gawin mong privado about sa mga ganun. O, totoo ba? Eh, yun ang tanong. Meron ba sapat na pahayag na mismo about nga sa bimbangan ng nikwento? O, sige, hanapin po natin. Maghahanap tayo kung meron sapat na ebidensya. Na-share yung ganyang usapin. Hindi dapat, okay. Pero hindi ko po maisip Yan. kung bakit nangyari. na-share. Hindi umano ni Kalingap Edo itong usapin na ito. Ayun nga nakakapagda, kahit babae pa nga ang sponsor. Bakit nga na-share pa yun patungkol dito? Ano ang dahilan? Bakit nag-share siya about ng mga ganyang bimbangang issue? Teka muna, ang hinahanap ko kasi, totoo ba na yun talaga yung na-share? Bimbangan talaga. Nagkwento ng about bimbangan. About sa may binimbang. O ano bimbang? O, yun nga bimbangan nga ay pambihira. Doon po sa kanyang sponsor. Na ngayon po, mga Kalingap at Kabagis, ay parang lumalabas na di umano. Ano? Ay na-share din dito po sa mga Kalingap reactors na umalis po sa Kalingap. Ay! Yun lamang. Di po ba? Oh, so lumaot na. Second, mga Kalingap at Kabagis. Okay, opinion niya to. Yung mga ganitong usapin, di ba? Okay. Ay dapat hindi na inilalabas. Yan nga ni. Sa social media. Kaya nga sabi ko, nasaan ang mali? Nasaan ang pagkakamali? Kaya nga sunsunin ang galing nga kay Kalingap Edo. Dapat si Kalingap Edo, personal niya yun. Hindi na dapat ikwento. Kung yan man ay totoo. Ha? Kasi wala akong sapat na resibo eh. Kaya kung totoo man yan, hindi dapat nagkakwento sa Edo. Lalo pat yung sponsor babae. At tapos yung sponsor na ilalabas. Hindi na dapat nagkikwento. Sarili na natin yun, mga personal na yan. Private na ano yan eh. Kumbaga privado. Privadong sapin. Private matters ba? Yung bibimbang. Hindi na dapat talaga. So, ang una-una pagkakamali dito na kay Edo, sa madaling salita, tinumbo ko na. Hindi ka dapat naglalabas ng gano'n. Kung yun man talaga yung totoo, ha? Hindi na dapat. At pangalawa, babae yan, no need pa rin talaga magkwento. Kasi babae, for what? At kinikwentuhan mo yung babae. Ano ang motibo at nikwento mo doon sa babae? Ano mararamdaman yung babae na nagkikwento ka ng gano'n? Para baka ma-open, nakakahiya naman. Kasi mga private matters ba, nisishare mo sa kanya. Isang halimbawa lang si Jubilito. Nag-chat kami. Or nagbi-video call kami or audio call. Tapos, sa kalagitnaan na kami pag-uusap, magkikwento siya sa akin about, alam nyo yung lovemaking? Bakit? Mairita ako kasi bakit magkikwento ka sa akin about sa bembang, about sex? Parang nakakajahe. Kasi magkikwento ka hindi naman kita totally kakilala talaga kakilala kasi sponsor, ang layo ng gape. Tapos, sponsor, tapos lumalabas si Edo, tinutulungan, beneficiary. Tapos magkikwento. Parang, sa part ko, ako mahiirita. Teka, okay lang magkwento kung sila for example, halimbawa, magjowa-jowa, no? Magkwento kung magjowa. Pero kung hindi naman, wala man relasyon, nakakajahe yun. Okay. Tuloy, Kabagis. Di ba? Hindi na pinag-uusapan. Tama. Unang-una sa lahat, pribado na yan. Yes. Di ba? Pribadong buhay na yan. Bakit pa natin panghihimasukan? Yeah. Hindi naman kesyo public figure, yung pong tao, ay kahit yung pribadong buhay niya, ay papasukin natin. Teka, nalito na ako.
panghihimasukan, ay wala na tayong magagawa kung lumabas-labas na ang kwento. Teka lang, nasaan na ba ako? Nabilis ba? Nabilis ang pindot ko? Oh, hindi na rin dapat panghihimasukan. Nandun na tayo. Expected natin, kapag mayroong isang taong may galit sa atin, expected kung anong baho siya nga alingasaw. Common na yan. Kakaibat yan. Natin lahat. Pag may tao may galit sa atin, lalo na tayo nasa social media, ginagawang bala yun. Ginagawang alas yun. Sabihin man natin na, hindi na dapat nila pakialaman yun kasi private na rin ni Edo yun. Ayun na nga eh. Pero binabahagi naman ni Edo. Kinikwento naman niya yun. Diba? Hindi na nga pwedeng pakialaman. Pero si Edo willing naman niyang ibahagi. At katunayan na ibahagi. Ganun ba? Katunayan na i-share na nga niya sa tao. So, siguro, baka yung tao lang yun ang pinag-share. Doon lang siya nag-share sa sponsor. For what? Anong motibo din siya binabahagi niya sa sponsor? Yung bimbang, ng bimbang, or bumembang, or binembang. Sinong binembang? At sinong bumembang? Okay. So, sabi ko nga, narinig ko, hindi na dapat panghihimasukan. Wait lang ha, nalito ako. Kung siguro ay tumanay na panghimasukan ng iba reaktor, sabi ko nga, expected na yan. Once na ang isang reaktor galit doon sa isang tao, asahan mo kung ano yung baho mo, kung ano yung lihim mo, kung ano yung mga maaaring ipato sa'yo na nasagap nila, ipapasabog yan. Sa social media, ito yun. Bala yun eh, alas nila yun eh. So, gano'n talaga. Naintindihan natin, kahit man tayo, halimbawa, may alas kang hawak mo. Tapos, aawayin ka ng isa, manda ka, pag ako sumabog, mananabog kayo, ito ang alas. Mga gano'n, expected na natin sa social media. Nangyayari yan, ganyan talaga. Okay, tuloy. Ba? Masyado naman na po tayong garapal pag ganun po yung ginawa natin, mga kalingap at kabagis. Na, At pinakikialaman. saka, pangatlo, mga kalingap at kabagis. Big deal po ba yung ganito na usapin na bembangan? Big deal po ba ang ganitong usapin bimbangan? So, ito kasi ay private. Kung nakipagbembang ka or may binembang ka, inyo lang yon. So, ang motibo dito ay parang nakikita kong gustong ibulgar. Nakikita ko, lalo pa kung halimbawa itong si Boy, itong si hirap kasi pagka ganito ang usapin natin eh, ang nahirap magbigkas ng isang halimbawa si Edo, nagkwento kay sponsor at doon may name drop kung sino yung kanyang kinuwentong babae at ito ay nakarating doon sa mga reaktor na ikwento ni sponsor sa mga reaktor at kilala nila kung sino yung babae na ikinikwento ni Edo. So sabi ko nga sa iyo, common na yan, pag tayo nasa SACMED, creator content tayo, content creator tayo, ginagawang alas yun. Lalo pa kung alam nila kung sino yung babaeng tinutukoy. O halimbawa, nagkwento, alam mo, tita, si yung ganito, gano'n. O so, may pinangalan ng babae, ang ginawa naman ng sponsor, tama si Plaway ko, sorry. Ang ginawa naman ng sponsor, inilabas yun. Alam nyo, si gano'n, si babae, yung babaeng ganito, yung gano'n. So, kung may alam, ang mga reaktor, expected yan, lalo pat galit sila kay Edo. Ang maganda niyang lesson learned, dapat si Edo talaga, hindi ka magsasalita, magkikwento about, alam nyo na. Kasi nga, trust no one, ika nga, ni Kapisot. Okay? Mga kalingap at kabagis. As far as I know. Ang tinatanong kasi niya kung big deal ba raw yun. Para sa akin, medyo pwedeng big deal, pwedeng hindi. Ang pinakamasaklap nun, nung time na nagkwento sa Edo, kung siya may name drop, may nabanggit na babae. Doon kay sponsor. At paano ba yung pag-uusap nila? Ito by chat? Na maaaring may screenshot? Resibo? Yun yung pinaka mahirap doon. Kung hawak nila ang usapan or naipasa ni sponsor ang usapan doon sa mga reaktor. So, gagawin talagang alas yun. So, big deal para sa kanila yun. Kasi alas nila yun eh. Papasabog nila yun eh. So, lesson learned. Huwag tayo magkikwento maglalabas about sa mga private matters ba. Alam niyo yun, love making, diba? Yun lang yun. Iwas na lang, hindi ko napakakahabaan. Ang opinion ni Kabagis ay sa kanyang YouTube channel niyo po, matutunghayan, mapapanood ang kabuuan video. Ingat tayo.
lalo pa tayo nasa ngalan ng social media platform, at tayo ay mga reaktor, anumang mga content natin dyan, normal, kaakibat, meron sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon sa atin, lalo pat kung tayo nasasadlak sa mga ka-isyuhan, nakakuha ng pambubuta sa iyo, ay nangyayari at nangyayari na talagang gagamitin at gagamitin yan ang laban sa atin. Lalo pat kung nung time na nagkwento sa Edo, kung sa halimbawa may nabanggit ang pangalan doon, ay lalo pa kung yung conversation nila ay chat-chat na screenshot, so hawak ng ano. So, kung ito may nagpasa-pasa, so lesson learned. Hindi ko pwede sabihin dapat wag na lang nilang pakialaman. Nailabas na tayo dyan, pakialaman man nila yan o hindi. As content creator, tayo gumagawa ng mga reaction, lalo pat kung galit tayo sa isang tao, minsan talagang nangyayari na minsan hindi marektahan nilang mapangalan na nabablind item pa rin. Meron akong kilala ng mga ganon, hindi ko sasabihin. Pag ako'y pinilit, sasabihin ko na rin. Clue. Ito ay si, tapos, bembang, bang, 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 putok, nagputok. Ingat na lang. Dahil ang kwento ay nangyari, nagmula kay Edo. So, lesson learned, huwag tayo magkwento, huwag tayo magbigay ng mga masaselang, huwag tayo magbahagi ng mga masaselang usapin tungkol sa ating buhay. Lalo pa tayo ay bimbangan, ano pa? Ay, Diyos ko, ano ba yan? Hindi ko alam. Sige, try natin, mag-analyze tayo, ha? Tayo bumasa sila sa video ni Boss Jovel, ni Kabagis, ano ba ang totoo? Ito ba ay may katotohanan? Totoo ba na si Kalinga Edo ay nag-share, nagbahagi ng kanyang mga personal, ano mang nangyari sa kanyang buhay? Totoo ba na siya ay nagbahagi sa sponsor? At mukhang parang lumalabas na ikwento ng sponsor sa ibang reaktor. Yun lang. Totoo ba? Yun ang tanong. So, lesson learned, kung ito ba totoo, aral na sa atin. Mga bagay na atin lang, kahit iyan man ay biro, o iyan may totoo, o biro, ay mali pa din. Dahil tayo nasa social media, maaaring may pambutas sa atin. Wag tayo, hindi na kailangan yan ilabas, mga private matters, no? O mga, ayun na. Ayun na. Ang kabuang video ay mapapanood nyo, matutunghayan nyo po kay Kabagis, kay Jubilito, TV Official. Suportahan po natin si Boss Jubilito, si Sisi Juvela. Abangan nyo ko guys sa akin next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Pakiclick naman po ng thumbs up. And maraming salamat po. Ayan. 183,000 subscriber na po ang inyong lingkod. Ayan. Sa 100, salamat po. Kasi kung walang naniniwala at walang nagmamahal sa akin, hindi aangat po ang aking YouTube subscriber po. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hari nawa ang lahat na 183 subscriber ay maging active at manood din sa akin. Alam kong mga kapanahunan pa yan ni Lola Damiana. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Pero bago tayo magtapos sa video na to guys, baka meron pa po yung hindi pa nakaklik ng bell. Mamaya, naka-premiere ako, Pero kahit ngayon na, pwede nyo i-click yung X dyan. Sa right side. I-click nyo yung X. And then, may makikita kayo dyan, bell. Pakiclick naman po ng bell. Pag naklik nyo yung bell, may lalabas na all, guys. Pag naklik nyo yung all, ito para lang sa mga hindi pa nakaklik, Pag naklik nyo yung all, updated na kayo sa aking mga video na i-upload. Yan, maraming salamat sa inyong lahat. 183,000 subscriber. Malapit na tayong mag 20,000 subscriber. 200. Pinaliliit ko pa eh. Malapit na tayo mag 200,000 subscriber. Abangan nyo ko guys sa aking next video. May galap shoutout po sa inyo lahat.